Pa naman kayong kwentuhan no, sa sitwasyon ngayon ni Miss Jocel. Talagang si Miss Jocel ngayon ay awang-awa ako sa kanya, guys. Ito sa akin. Ano naman kaya itong pupuntahan ko? Sabi niya meron daw akong imimate na tao, tapos kailangan ko daw pumunta talaga ngayon na. So pupuntahan na natin, no? Pwede naman yung akin bukas na lang. Kasi parang alanganin na office hours, alas 3 na ngayon. Office hours magsasara ng mga 4 o'clock. Kasi ito palang inutos sa akin ni Madam Ten Gibbs. Hindi basta-basta. Ang inutos pala sa akin ay maging hopeful. Have a little faith. At baka mamaya ay para sa akin to, no? Itong ibibigay ng kapatid ko, Madam Ten Gibbs, baka naman. Baka mamaya pinaprank mo lang ako. Pero medium na lang ako dito. Naka-sale kami dito, ha? Glow in the dark t-shirt from Bangkok, Thailand po. 570 pesos lang. Okay, normal price natin dito po is 790 pesos, 690 pesos. Ngayon, 570 pesos na lang po ito. Medium lang po yung available natin for this one. This one is our Casino Clown. Ito naman, Romantic Clown po. Ma'am Leia, waiting ako sa'yo, Ma'am Leia. Waiting po tayo. Guys, ang ganda po ng mga items natin from Bangkok, Thailand. Promise ko yan sa inyo. Napakaganda po ng tela, napakaganda ng print niya. Very, very high quality. Hindi po kayo magsisisi. So, pag pinalabhan nyo po yung mga damit niyo, huwag nyo paarawan kasi yung super black niyo, syempre, over time, magfe-fade po yan. Nagfe-fade nga yung pagmamahal ng jowa nyo sa inyo, t-shirt pa. May mga hugot Ma'am Leia, waiting ako ng final. Ano mo, ma'am, ha? Final decision nyo po. Alright guys, tapos na ako mag-live selling. Big shout out sa aking ate, Sheena Bangkok Wardrobe. Ayan, at sa kanyang staff na si Sai. Ang dami kasing staff ng ate ko. Akala mo naman kumpanya yung pinapatakbo. Hindi, joke lang. Maraming staff yung ate ko, guys. And a big shout out. Ganito po yung mga benta ng ate ko, no? So, this is oversized t-shirt. This is glow in the dark. High quality printing. 100% cotton from Thailand. I am wearing large. And also, she's selling the denim skirt. Ayan. Skirt, bali, ano po yan? Meron po yan siyang short sa loob. And then, palda po siya na denim. So, kapag ganito ang suot ng ate ko, talagang lamang na lang siya sa akin na mga kalahating paligo na lang. Kalahating balde. Ganon. So, nakapagbenta na po ako ngayon. It was quite a productive day. Umaga, binisita ko si Miss Jocel. And then, nagkwentuhan kami about sa kanyang findings ng doktor. I went for live selling at ngayon pupunta po ako ng DSWD. Magtatanong ako about sa solo parent. So, titingnan natin kung anong sasagot ng DSWD. Then, checkahan ko na lang kayo mamaya. Para sa lahat ng mga solo parent dyan, anong gagawin. Okay? But, ito po yung ating mga items today. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, overall, around siguro nasa 20 pieces po yung ating na let go ngayon sa live. Meron tayong promotion kanina. So sa lahat po ng bumili sa tindera sa Africa, maraming salamat po. And also sa lahat na nag-message na hindi ko pa na-replyan outside sa live natin, re-replyan natin yan mamaya. Again, we do accept na wholesaling you guys. So mag-inbox lang kayo. Once again, Tindera sa Africa na Facebook page. Diyan nyo po ako pwedeng mahagilap. Magre-reply po ako agad sa inyo or si Miss Jocel. We will cater, guys, wholesaling na. Lalong-lalo na sa mga t-shirts para pwede nyo na rin gawing pang negosyo. So, very soon, kaya abangan ninyo, no? Lalo na sa inyo na mahilig magnegosyo or gusto nyo subukan magnegosyo, pwedeng-pwede. So, napakaganda, guys. Hindi kayo magsisisi. So, magmamaneho na tayo and I have to go back home kasi yung mga anak ko namimiss ko din sila. Let's go. Later. Hey, guys, akala ko diretso na ako sa DSWD. Bigla akong nakatanggap ng tawag kay Madam Ten Gibbs. Meron siyang pinapautos sa akin. Ano naman kaya itong pupuntahan ko? Sabi niya, meron daw akong imimate na tao. Tapos, kailangan ko daw pumunta talaga ngayon na. So, pupuntahan na natin, no? Pwede naman yung akin bukas na lang. Kasi parang, alanganin na office hours. Alas 3 na ngayon. Office hours magsasara ng mga 4 o'clock or 5 o'clock. Kaya hindi ko na din sila maaabutan. Kasi ngayon, magdadrive pa ako papunta dun sa utos ng kapatid ko. And then, titingnan natin kung ano nga ba talaga itong ginagawa pinapagawa sa akin ng kapatid ko. Yan nga ba mga sinasabi ko sa inyo, abroad kayo, tapos iiwanan nyo ko trabaho Ma'am Sheena, umalis, iniwanan ako napakalaking responsibilidad.
Madam Ten Gibbs, umalis din. Iniwanan din ako malaking responsibilidad. Pag ako umalis, huwag nyo akong tawagin pa uwi. Iwanan ko sa yung mga responsibilidad kung pagkalaki-laki. Pero yung nga, umalis na ako guys, pinauwi din nila ako agad. Walang ya talaga tong mga kapatid kong to. Time check natin, alas 3 ng hapon, medyo mainit. Mabuti hindi naman ako gutom. So inaantay ko lang yung aking pinapa-request dito sa opisina ni Madam Ten Gibbs, no? Kasi pagkatapos ko nito, pag-alanganin na talaga sa oras, diretso na po akong umuwi. Ba ako meron pala tayong sun protect. Tanga lang. Ang tanga-tanga ko talaga. Ayan. So, ayan ang oras natin. 2:53 ng hapon. Punasan ko lang. Nagpark lang ako saglit dito. Ayan. Okay, sige. So, gusto ko pa naman kayong kwentuhan, no, sa sitwasyon ngayon ni Miss Joselle. Talagang si Miss Joselle ngayon ay awang-awa ako sa kanya, guys. Kasi minsan kasi nineneglect natin yung mga health natin. Nare-realize lang natin kapag nasa point na tayo na red alert na. So, gusto kong ikwento sa inyo kung ano yung nangyari, no? Kasi syempre kapag marami ka ding responsibilidad ba? May mga responsibilidad ka rin na lagi mong inuuna ibang tao, tapos hindi mo na pala inaasikaso yung sarili mo. Pag abot ng point na gumive up na yung katawan mo at kailangan mo nang asikasuhin yung katawan mo, wala nang natira para sa'yo. Okay? So, maswerte ka na lang kung may mga tao na nag-aasikaso, nagmamahal sa'yo, pero paano pag wala? Paano kung mismong pamilya mo wala? Paano kung mismong jowa mo, hindi ka naman talaga ganun kamahal? Diba? So, tingnan natin mamaya. Thank you, gang. Ano yan? Alright guys, time check natin, alas 4 ng hapon. Guess what? Nakatambay tayo dito ngayon kasi ito palang inutos sa akin ni Madam Ten Gibbs. Hindi basta-basta. Ang inutos pala sa akin ay iPhone 17 Pro Max, you guys. Wala naman sa oras si Madam Ten Gibbs, hindi naman lang ako binigyan ng abiso kung anong gagawin ko. So napasubo tuloy tayo guys. Akala ko saglit lang tong gagawin natin, pero turned out, explain ko sa inyo, parang mahuhulog ba yata na tayo ay mag-aantay dito at nakaupo tayo dito ng 8 oras. 8 oras para sa iPhone 17? Ano na nangyari sa mundo? Dati ang pinipilahan ng tao, bigas, ngayon iPhone na guys. Iba na talaga ngayon. But anyway, andito tayo ngayon sa Coco Gadget Hub Gensan. Isa to sa binibilhan ng kapatid ko ng mga iPhone na binibenta niya din. Ayan. So, ngayon, hindi ko alam kung ito by benta or personal or para kanino. Malay mo, para sa akin, di ba? Maganda naman tayo. Maging hopeful. Have a little faith. At baka mamaya ay para sa akin to, no? Itong ibibigay ng kapatid ko, Madam Ten Gibbs, baka naman. Baka mamaya pinaprank mo lang ako, tapos kinunan mo na pala ako ng iPhone 17 Pro Max 2 terabyte. Oh my God! Pag ginawa mo yan sa akin, Madam Ten Gibbs, talaga, magtatrabaho ako para sa'yo ng mga 2 weeks. Tuturuan kita kung anong gusto mong matutunan. Baka prank niya lang, no? Baka sabihin niya lang, pilahan mo dun, pero para sa akin talaga. Pero I don't think so, kasi never naman ako binigyan ng ganyan ng kapatid ko. Bibigyan pa ako ng ano niya, ng perfume. Bibigyan pa ako niya ng ng voucher sa mga restaurant. Pero I don't think bibigyan niya ako ng iPhone 17 Pro Max. Eh di ang sarap naman ng buhay ko. Pero sa ngayon guys, ang gamit ko po talaga sa trabaho, sa online selling ay iPhone 14. Ito po ay nasa akin na ng mga 3 taon na din siguro. Diyan ako nagbibideo tsaka nag-i-edit ng mga benta-benta. So itong iPhone 14 talaga ay para sa maliit kong negosyo. Ang akin namang iPhone, iPhone 15 naman ay magto 2 years na din sa akin. Nabili ko to, nasa Thailand pa ako nasa Uganda pa ako that time. Ito naman ang ginagamit ko for vlogging. Si Madam Ten Gibbs naman, yung mga kapatid ko, kasi iba sila guys. Para sa kanila ang iPhone is an investment. Okay? So, this one is going to be our opinion. Opinion lang namin to. Syempre kayo, meron din kayong sariling opinion. Pero what I'm trying to say is, sa mga kapatid kong yan, kahit sa akin, I do agree na ang Apple products or etong mga iPhone ay investment at hindi siya liability for us as online seller and as content creator. Dahil nagko-content create kami and we are not techie, no? Hindi naman kami mahilig sa mga camera, mga DSLR, mga mirrorless, yung mga camera na mga
pang ABS-CBN, GMA, hindi naman kami ganun. So, ang gamit namin, cellphone lang talaga, tsaka diretso edit na. So, yung mga kapatid ko, since lahat kami ay maliliit na negosyante, maliban kay Madam Ten Gibbs at kay Madam Sheena, na talagang medyo big na, talagang they are really using iPhone, no, for their work. And even yung mga staff nila. Kaya nga, even for me, guys, I think it's already 3 years na talagang, 3 years ko na 3 or 4 years ko na na-appreciate kasi I started with Android. At yung Android, lagi kong problema sa Android talaga is yung kanyang processor na nagbabagal. Ayun. Tsaka isang hulog lang, sira agad, basag agad. Simula na nagpalit ako ng iPhone, which was iPhone 7. Nag-start ako ng iPhone 7. Tumigal po sa akin yung iPhone 7 ng mga 6 years to 7 years bago po siya nasira. Talagang napabilib ako sa iPhone. Kasi imagine na, as nanay, no, ilang beses na hulog, ilang beses na basa. Pero talagang hindi siya nag-give up. Imagine 7 years. Nasundan yun guys ng iPhone 11. Ang iPhone 11 na yun binigay ko sa nanay ko. Maraming salamat. Ako, iPhone 11 binigay ko sa nanay ko. And then, nasundan na yun ng iPhone 13, which is, iPhone 13 ay, kanino nga ba nabigay ang iPhone 13? Ay, wala palang iPhone 13. From iPhone 11, nag-iPhone 14 pala ako. Yung 13 pala is yung binigay ko sa tatay ng mga anak ko nung nagsasama pa lang kami. Ayan. So, iPhone 14 na yung sumunod sa iPhone 11 and then iPhone 15. Kasi hindi na ako guys, habang nagbebenta ako, gamit ko yung iPhone 14 sa pagbebenta, pagla-live selling. Ngayon, kailangan ko namang mag-video. Minsan, hindi ko masabay yung trabaho kasi nagagamit yung isang phone sa pagbebenta. Laging merong pumapasok ng mga messages, ng mga buyers, mga sellers. So sabi ko, dapat iba pa lang yung business na phone, iba din yung pang-vlog na phone. So ngayon, si Madam Ten Gibbs, ganun din yung kanyang iniisip about iPhone, no? That it's a very big investment. At yung maganda sa mga kapatid ko guys, kapag nakabili sila ng iPhone, kapag may pumasok na bagong unit ng iPhone, ang ginagawa ng mga kapatid ko, nire-resell nila yung kanilang used iPhone and then bumibili sila ng bago. Habang okay pa yung specs, habang healthy pa yung battery ng phone, habang maganda pa yung performance ng phone, habang wala pa siyang any damages, nire-resell na nila and then ibibili nila ulit ng bago. In that way, laging upgraded yung gamit nila na cellphone sa kanilang trabaho, lalong-lalo na ngayon na sila ay nag-vlogging na din. So, nandito tayo ngayon guys sa Coco Gadget Hub. Nakapila tayo dito kasi meron silang mga pautot. So, papatulan natin yung pautot nila, no? So, meron tayong tinatawag dito na release. Release ng iPhone 17 ngayong araw, which is October 16. Pero October 17 ng 1:00 ng umaga or 12 midnight. Ay! 12 midnight. Andito yung kapatid ko. Ay, merienda sa ta. Diyan magpila, sir? Yes, sir. Okay. Asan ang number 1? Oh, ikaw dito, gang. Huwag mo iwan, ha? Huwag mo iwan ang trono natin. Mabuti at mabango ka kay baka chicks ang katabi mo mamaya. Pwede na ako mag-drive pa uwi. Iwanan lang kita, ano. Huwag ka mag-alis, gang, ha? Bayad na ni gang. Sushi. Tilawi lang ba sila, mi ba? Naman po sila dala yung mga mga tapsilog, whatnot. Tilawi daw ba sila, mi? Ano na siya gang, magkuha kag seaweed, then butangan ni mo gisa kutsara ani. Wala, buloy. Sige. So guys, so ngayon meron silang promotion kasi release nga ng iPhone 17, no? Lahat ng nag-pre-order or nagbayad ng iPhone 17, merong freebies na worth of 8,000 pesos. So lahat ng bumili ng iPhone 17 before siya i-release ngayong gabi, meron na siyang freebies agad worth 8,000 pesos. Syempre, ang kapatid ko si Madam Ten Gibbs, talagang i-grab niya yung opportunity na yan kasi opening ngayon yung release 'di ba? So ngayon, meron pa talaga silang another pa talaga guys na pautot na kung number 1 ka sa pila by 12 midnight, imagine alas 4 pa lang ngayon ha. Pag number 1 ka sa pila by 12 midnight, makakakuha ka ba ng top up na freebies? Ang dami-daming freebies guys. So, syempre, sa number 1 lang yun nila ibibigay. Pagka number 2 na, iba na yung ibibigay sa'yo, mas smaller na na freebie. So, on top of 8,000 freebies mo, meron ka pang another na freebie pa kapag ikaw yung number 1. Ako ang number 1 guys. Dumating ako dito kasi dumaan ako. Ngayon ko lang nalaman, ngayon ko lang na-gets na ganun pala. So, ngayon, dahil nandito ako number 1, hindi ko talaga iniwan. Kita mo, tumayo yung kapatid ko, sabi ko, wag niyang iwan yung upuan. So talagang sabi ko, sir, anong oras ba magsisimula? Ano daw? Mga alas 11 daw. Ha? Alas 4 pa lang, that's 7 hours from now. Pero sayang din guys, kasi number 1
yung mabibigyan ng napakagandang freebie by Apple. So worth it na yung 8 oras na pag-aantay natin dito. So sabi ko kay Madam Ten Gibbs, gagawa natin ng paraan yan. So tinawag ko yung kapatid ko, nagpila lang ako ng 2 oras. Kapatid ko na yung magpapatuloy para makauwi na tayo, guys. Ayan. Bibili lang akong pagkain niya, baka kasi gutumin siya mamaya. Ayan guys, they are preparing for the launch of iPhone 17 Pro Max. At dahil mukhang pera kami, ayan ang kapatid namin, damay-damay na to. Mukhang pera ka na din, welcome to the club. So, andito ng mga organizer. Ayaw talaga namin umalis guys, makipag-away talaga kami sa spot number 1. Bahala na. So, yan. Pag tinaboy nila yung kapatid ko sa number 1, i-vlog ko talaga yan sila. Huwag nyo naman itaboy ang kapatid ko ha, number 1 na kami. Ayan guys. Kasi maraming pipila mamaya. So, yung si number 1 pinakaswerte. Makukuha niya ang gold. Dito silver na lang yan eh. Ayaw namin sa silver. Dito kami sa gold. Okay. Huwag ka magsipa ng lata. Baka sabihin nila buwang tayo. Ayaw mo pagkain eh. Oh. Sabi niya bibili na lang daw siya. Okay, bye-bye. Sir, bye-bye po. Ayan guys. Once again, dito lang yan sa Coco Gadget Hub. Jensen. Kami kumukuha ng iPhone ng mga kapatid ko. Doon ako nakaparking eh. Ayan o. Coco Gadget Hub. General Santos City, Leon Lido. Ang laki na pala ng shop nila oh. Ayan. So kapag ka mga iPhone, dyan kami pumupunta sa tindahan nila sir. Ayan. Coco Gadget Hub. Leon Lido guys. Authentic iPhone, Apple products. Dito kayo. Okay, tawid na tayo guys. Kasi kailangan ko na magmaneho pa uwi. Let's go. Later. Excuse me guys, meron tayong package ngayon. Napakamahalaga. Hello po. Pwede Gcash po? O sige. Pakalaki naman ang package natin. Hello. Laki ng package ko guys. Saan nyo galing to? Sa abroad na ba to galing? Wow. Cheque ba to? Cheque to ba? Salamat sir ah. Okay sige. Gcash na lang po tayo. Pero nakumunting lang. Guys! Dumating na ang aking pinakahihintay. Galing na ba ito ng Japan? Ano kayang naman ito? Siguro chocolate to. Ano kayang naman ito guys? Hulaan nyo nga. Tapos nakuha nyo pa din ang sagot no? Kasi pinanood nyo no? But ito na yung ating package na dumating. Mabuti naman. Talagang ano siya no? Very so far so good naman. Kita ba tayo dyan? Ayan. So bubuksan ko lang siya guys. Ano yan? Lower down the volume lang. So, ito, by the way, ito ay talagang matagal ko pinag-isipan, pero matagal din ako nakahanap ng gagawa. Kasi nga, may nakita ako ang mahal-mahal sa mall, umabot ng 30,000 pesos, guys. 30 to 70,000 pesos yung kanilang quotation. So, nagtanong ako kay Madam Ten Gibbs, meron siyang nirecommend sa akin online, sa Facebook. Tapos, COD siya, so sinubukan ko. So, titingnan muna natin and then sasabihin ko sa inyo kung anong laman, yung details nito. Grabe, ang kapal ng ano. Ang kapal ng kanyang bubble wrap. Parang inalagahan nila ng maayos. Yan. Okay pa sa all right. Grabe. Ay, wow, Iron Man's a whale. Parang tanga lang nag-ASMR. Dahil itago ko
tayong bubble wrap gang. Baka kailangan natin to. Mahal din to. Ayan o. Klaro ba ako dyan? Klaro pa sa klaro. Whoa! Okay. So, eto guys ito ay actually pinagawa ko. Ayan. Para dito sa bahay natin. So, this size is 28 inches by 28 inches po ito. Ang presyo nito ay 1,399 pesos. At ang gumawa nito ay nasa Facebook. Hindi po sila scammer kasi dumating naman ng maayos, no? Nakarap ng maayos, tapos COD pa. Ang ano nito ay ang Hymen Art. Hymen Art sa Facebook. So, ito po talaga ay... Tararan! Guys! Makaganda! Yes, I'm so excited! Napaka satisfying. Hawakan mo to, Gabi. Ano mo naman to sa akin? Dito ka sa tabi ng sapa. Wow! Napakaganda, guys. Imagine nyo, ako, si Kuya Kahil, si Mayumi, si Kawi, si Chico. Napakaganda. So, hindi ko muna tatanggalin yung kanyang cover kasi kailangan pa natin siyang i-display. But meron siyang kasama. Meron siyang ganito. So, para saan ba to? Yung puting ganito. But this is how it is. Wow! Pero ba, silipin mo nga dyan sa tabi ng camera natin. Okay, sabihan ko si Parts na ilagay. Exciting! Gusto ko mag-ASMR. So again, 1,399 pesos to. 28 inches by 28 inches po siya. Ayan. Ganyan po siya kalaki. Gusto ko sana mas malaki pa. 90 inches by 70 sana yung gusto ko. Ay, hindi. 90 centimeters or something. Kasi ang paglalagyan ko nito dito, okay na, off mo na yan. Dito ko sana siya ilalagay. Dito siya banda. Ayan, dito ko siya ilalagay. You like it, Chico? Kung nagpapabidyo daw, patayo ka. Nailagay ko siya sa wall. Because I want you to see yourself. 3, 2, 1, go. Guys. So dito okay na yan lang. Dito si Kahil po ay 12 years old. Kita ba ako dyan lang? Si Kahil dito 12 years old. Si Mayumi dito 1 years old. Last year niya to na birthday. Ito naman si Chico last year 3 years old siya pero mag 4 years old na siya ngayon. Si Calvin naman 5 years old dito. So, lahat to last year kinuha. So, magpapa-family portrait na naman kami this year. Kasi para masundan ko yung paglaki ng mga anak ko, nakasama ko sila. Ayan. Ganda! Thank you, Hymen Art. Maraming salamat. Murang-mura lang pero napakaganda. Pakita ko na lang final result pag nasabit na. Mainit ngayon. Dito sa Jensan, imagine 33 to 35 degrees. Sa loob ng kotse ko lang yan Pero sa labas sobrang init. But time check alas 11. Alas 11 ng at mainit. Nararamdaman ko yung init Time check alas 11 ng umaga, alas 12 mag-alas 12. Ngayon pa lang ako lalabas, guys, kasi ang dami kong tinapos kanina.
hinatid ko muna yung mga anak ko kasi nga gusto ko pagka mga weekend no ay magbanding sila kasama yung mga pinsan. So tamang tama si Moni ngayon ay walang pasok. So sila muna ay magbabanding habang ako ay magiging productive din. Actually productive naman ako guys kahit nasa bahay lang ako talaga. Kasi marami akong ginagawa ba sa online. Pero may mga bagay kasi na hindi ko naman ma-check online. So katulad ngayon, una kong gagawin is ako muna ay pupunta ng ngayon ng hardware. So, alam ko na share ko na sa inyo before na itong aking kapatid na si Madam Ten Gibbs, ang isa sa negosyo na pinasok niya ay itong hardware. So, itong hardware guys na negosyo ay talagang pinag-aralan pa ng kapatid ko from scratch. Wala po kaming any background sa hardware na negosyo. Ang unang nagsimula po nitong ganitong klase na business venture ay si Madam Ten Gibbs at si Boss Jerry. Hanggang sa nagustuhan nila. Tamang-tama din ang kanilang sinimulan na hardware ay napakaganda ng location. Kaya ngayon isasama ko kayo. Ngayon, sino ang unang humawak na itong negosyo? Sila lang din, mag-asawa. Pero habang tumagal, pinahawak nila sa isang kapatid namin, no? Si Boss Jean. Tapos nagpahinga si Boss Jean at nag-start din si Boss Jean, pinasok niya din yung hardware na business, gusto niya din subukan paano ba yung feeling no na talagang magkaroon ng sariling negosyo kahit na maliit at mag hands on. So ngayon, minsan kasi hindi mo nakikita yung hirap at sakripisyo ng negosyo kapag ka hindi ikaw mismo yung humahawak. Akala mo madali lang kasi yung mga expenses alam mo, pero hindi ikaw yung nakakaramdam talaga kasi nga hindi naman ikaw yung may-ari. Kapag ikaw yung may-ari ng negosyo, dun mo lang malalaman na hindi pala panalo araw-araw, hindi pala Pasko araw-araw. May mga araw pala na kailangan mong isakripisyo yung buhay mo para sa negosyo mo, ganun. Okay, so ngayon nag-start si Boss Jean pumasok sa negosyo. Nakakwento ko yan sa inyo, sinimulan niya. Pero guys, hindi nagtagal yung negosyo, 1 taon lang din ang tinagal ng negosyo. Kasi nga, una siguro pangit yung location, malaki yung ng location. Ikalawa, siguro din ay hindi din masyado na fokusan ni Boss Jean yung negosyo. Kasi kapag may negosyo ka, dapat talaga tutukan mo. Kaming magkapatid guys, ilang negosyo din yung nabagsak sa amin. At huwag niyong sabihin na yung pagbagsak ng negosyo ay negative na bagay, no? Hindi. Kung negosyante ka talaga at nabagsakan ka ng negosyo, actually hindi yan negative eh. Negative lang yan para sa mga tao na hindi sumubok sa pagnenegosyo. Yung mga tao na puros lang sat-sat pero hindi naman nila nagawang mag-risk sa negosyo. Pero sa amin na nagre-risk kami sa negosyo guys, talagang madami kaming na-appreciate sa pagbagsak ng negosyo. Okay? Para sa amin hindi siya totally zero na talagang oy losses lahat yun, hindi. Meron kaming mga learning na talagang nakuha lang namin yung learning dahil sa nag-risk kami sa negosyo. Ayun. So, eto nga, bumagsak yung negosyo. So, mabuti na lang si Madam Ten Gibbs ay nasa hardware din. So, lahat ng stocks ni Boss Jean ay binili na din ni Madam Ten Gibbs. So, wala naman siyang losses sa capital, no? Kasi nabili naman lahat, na turnover lahat kay Madam Ten Gibbs. Okay. So, ngayon, since sabi ni Boss Jean ay siguro na-realize niya na mahirap pala talaga magnegosyo. Akala ko madali lang dati kasi hindi naman ako yung may-ari. Siya lang yung nagmamanage. Pero nung naging may-ari na siya ng negosyo, syempre hahayaan na namin siya. Kailangan niya ng mag-inventory ng kanya, kailangan niya ng i-balance yung expenses niya sa sales niya, kailangan niya ng gumawa ng malalaking desisyon, kailangan niya ng magsakripisyo kasi hindi na siya employee, may-ari na siya kahit na maliit na negosyo. So ngayon, tinigil niya yun and then nagpahinga siya. Okay, tinanggap na namin yung losses and everything, meron na siyang learning dun, nagpahinga siya at ngayon bumalik siya.
as manager ulit dun sa hardware na negosyo ni Madam Ten Gibbs at Boss Jerry. So ngayon pupuntahan natin siya kasi hindi din kami masyado nakikita ng kapatid kong yan. At the same time, matagal din ako hindi nakabisita doon sa negosyo ni Madam Ten Gibbs na dito sa kabilang location naman. So etong hardware ni Madam Ten Gibbs ay nasa Doña Soledad naman dito sa General Santos City. So dadaanan ko si Boss Jean, mangumusta ako. Pero hindi din ako magtatagal guys. Kasi may dala po akong laundry ni Madam Ten Gibbs. Ihahatid ko sa laundry shop. Kasi dadaanan, lahat yan on the way na papuntang trabaho. So ihahatid ko sa laundry shop. Tamang-tama si Parts ngayon ay nasa laundry shop kasi wala si Ate Hana, nag-emergency leave. So si Parts ang relyebo ngayong araw. Iiwan ko doon ang laundry. And then dediretso ulit ako guys papunta sa opisina naman ni Madam Ten Gibbs. Kasi sa opisina ni Madam Ten Gibbs, kailangan ko namang mag-post ng mga alahas. So, ganun yung ginagawa ko para talagang hands-on na hands-on. Ayan. So, sasama ko na lang kayo mamaya. I'll see you guys on today's episode. Pasensya na, hindi ako tumitingin sa mga mukha ninyo, no? Pero, I'll see you more on today's episode.